nagluluto pa akong kanin. Tsaka may taong pumasok. Sabi, inahanap si Papa. Sabi ko wala, naglaot. Sinakay na pa ako sa taxi. Kinakausap na lalaki. Ipapabili daw ako. Habang nakahinto raw ang taxi na kanilang sinasakyan, pinilit niyang makaalpas mula sa kanyang pagkakatali. Tumakbo ako. Inabol ako nila, hindi ako naabutan. Naka kasi ako dun sa kabilang sa daanan. Kabila, hindi sila maraming sasakyan. Takbo na takbo ako. Tsaka nakaabot ako dyan sa Road 13. Ikaw, Miak, anong naalala mo? Yung bunso. Anong naalala mo dun sa bunso niya? Baka mawala. Baka ano? Mawala. Baka mawala. Anong nararamdaman mo? Pag yung kinukwento mo na gano'n, natatakot ka ba? Bakit? Baka ulitin. Hindi lang nalungkot dahil lungkot na lungkot. Halos mamatay na ako. Kaya ako minsan ayaw ko lang pagpasakap. Ano po ako? Hindi ako makakain. Parang ayaw ko na rin magparal eh. Parang naubos kay JB yung atensyon. Una po umalis nga siya. Sabi nga sa akin, Mama, manunood ako ng closing program nga. Sabi niya, Ma, manunood lang ako. Hindi. Hinatid ko sila ng kapatid niya ito. Sabi ko sa mga kapatid niya, ang tawagin niyo na si Jivin, baka andyan na sa baba. Tapos wala daw. Mabait siya, kaya lang lang po sa kanya kasi may pagkalayas lang po. Yun lang po ang ko sa kanya. Yung bang mahilig siya maglayas-layas. Pero dito lang po sa amin. Siyempre po, minsan napapalo ko rin kasi siyempre yung pagpapalo ko sa kanya, yung pagmamahal ko yun sa kanya. Para ako may pasa na ang bigat na parang hindi ko kaya, na pasan kung hindi ko kaya. Ganon ang kabigat na nawala siya sa akin. Sa mabahong ina, para sa mga anak ko kasi, ba't umalis sa akin? Kasi ang pagkakasala ko lang sa kanila kasi mahirap kami. Hindi po ba yung bata? Tara. Punong-puno raw ng mga buwitre at masasamang mga elemento ang syudad. Mabuti na lang at nung tumapak dito si Jeven, sa mga mabubuting kamay siya napadpad. Pero ang pinakaligtas at pinakamainam pa rin niyang kanlungan, saan pa kundi sa piling ng kanyang mga magulang. May movement talaga, di ba? Kailangan. Wiling-wili sa paglalaro ng basketball ngayon ang 10 taong gulang na si Jeven. Dribble dito, shoot doon. Bidang-bida sa kanilang munting koponan. Pero time out muna. Wala talaga sa court ang tunay na laban ni Jeven. Dahil ang malaking hamon ngayon sa kanyang buhay ay kung makakabalik pa siya sa kanyang tunay na pamilya. Si Jeven, last April 3 this year, nagpunta po sa amin si Mang Oka. Taga dito siya, residente po natin siya at dala-dala niya si Jeven. Ang sabi niya is, napulot niya somewhere yung bata, so baka may maghanap. Siyempre, ang pupuntahan po nun barangay. So, kinuha namin si Jeven. Dito sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City napadpad si Jeven. At gaya ng pangalan ng nasabing barangay, isang bagong pag-asa rin ang nakita ni Jeven sa piling ng mga taong dito'y kumalinga sa kanya. Iba yung magulang mo yung nag-aalaga, iba yung barangay lang, iba yung kapitbahay lang. Tsaka syempre, bata siya, maghahanap talaga siya ng magulang. Pero kung hindi nga siya makukuha, we're planning na pag-aralin siya itong pasukan na to dito sa aming elementary school. Ang kahanga-hanga pa raw kay Jeven ay lutang na lutang ang kanyang magandang asal. Dahil dito, lalo siyang napalapit sa mga taong kumakalinga sa kanya. Biruin mo yung damit na ibinigay sa kanya na dapat gagamitin niya. Ibinigay niya dun sa isa niyang kasama. Na yung supposed to be siya yung mas nangangailangan, hindi ba? So yun yung magagandang traits niya na hindi siya madamot,
hindi siya salbahe. Sa kabila ng lahat ng ito, tanggap pa rin nilang balang araw. Hahanapin pa rin ni Jeven ang kanyang tunay na pamilya. Kung pwede lang, alagaan na lang namin siya. Kung pwede lang, wag na rin namin siya ibalik. Pero hindi dapat eh. Kailangan siya ibalik sa magulang niya. Pero kung kami, barangay, gugustuhin pa rin namin na pag-aralin siya dito. Pero paano nga ba nawalay sa kanyang pamilya ang isang mabait na batang katulad ni Jeven? Minabuti naming kausapin siya upang lalo kaming malinawan kung paano siya nakarating dito sa Maynila. Ang 1 raw noon ng Abril ang petsyang nagpabago sa buhay ni Jeven. Nandun na po ako sa bahay namin. Nakauwi ka pa sa bahay. Opo, nagluluto pa akong kanin. Tsaka may taong pumasok. Sabi, inaanap si Papa. Sabi ko wala, naglaot. Tila sa loob lang daw ng isang iglap nung naganap ang lahat. Isang hindi niya kilalang tao ang agad daw siyang piniringan, binusalan at itinali maging ang kanyang mga kamay. Sinakay na po ako sa taxi. Kinakausap na lalaki. Ipapabili daw ako. Habang nakahinto raw ang taxi na kanilang sinasakyan, pinilit niyang makaalpas mula sa kanyang pagkakatali. Tumakbo ako. Inabol ako nila. Hindi ako naabutan. Naka kasi ako dun sa kabilang sa daanan. Kabila. Hindi sila maraming sasakyan. Takbo ako. Tsaka nakaabot ako dyan sa Road 13. Sa pagkakataong yon, tila may mas mabigat pang pinangambahan si Jeven. Ikaw, Miyak, anong naalala mo? Bunso. Anong naalala mo dun sa bunso niya? Baka mawala. Baka ano? Mawala. Baka mawala. Anong nararamdaman mo? Pag yung kinukwento mo na gano'n, natatakot ka ba? Bakit? Baka ulitin. Sa aming pakikipag-usap kay Jeven, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon. Nakatira siya at ang kanyang buong pamilya sa Balatan, Camarines Sur. Jeneth at Jimmy ang pangalan ng kanyang mga magulang at pang-apat siya sa 8 magkakapatid. Pangingisda ang ikinabubuhay ng kanyang ama, samantalang nag-aalok naman ng beauty products ang kanyang ina sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Jeven, malapit sa isang eskwelahan ang kanilang bahay. Laki mo, balik ka na lang dito, ha? Mga pag 15 anyos ka na. Ha? Pag nandito pa kami. Sige, best na. Napamahal na nga si Jeven sa mga taga-barangay Pag-asa. Pero katulad ng kanilang inaasahan, darating din ang araw na kailangang hanapin ni Jeven ang kanyang daan pauwi. At ito na ang araw na yon. Umaasa na lang ang kanyang mga iiwanan na ligtas siyang makakabalik sa kanilang tahanan. Habang nasa biyahe, tila at home si Jeven. Waring nag-iipon ng lakas para sa pagsalubong ng isang magandang bukas. Mahigit 10 oras kasi ang bubunuin naming biyahe. Magbubukang liwayway na nung nakarating kami sa probinsya ng Camarines Sur. Maagang nagising si Jeven, tila excited sa kanyang pagbabalik bayan. Nakakasaya na makakauwi ka na. Makikita ko na si Mama. Ha? Makikita ko na si Mama. Makikita mo na si Mama. Ganun kakasaya kasi makikita mo na si Mama. Hindi nagtagal, narating na namin ang bayan ng Balatan. Habang nasa daan, hindi namin napigilang mag-isip tungkol sa kwento ni Jeven tungkol sa pagtangay sa kanya ng mga hindi niya kilalang lalaki sakay ng isang taxi dahil lubak-lubak at matarik ang daan na aming binabagtas. Maya-maya pa, unti-unti nang nagiging pamilyar kay Jeven ang daan pauwi sa kanilang bahay. Ayun na po yung paralan. Saan yung paaralan? Dito sa Dorito? Baka may palikuan dyan bahay namin. Palikuan. Hilig ko bahay nyo na. Dito na ang bahay nyo. O kuya, lumangkas tayo. Bago namin pinababa ng sasakyan si Jeven, kami muna ang unang humarap kay Jeneth, ang ina ni Jeven.
At ramdam na ramdam namin ang kanyang pangungulila sa nawawala niyang anak. Hindi lang nalungkot dahil lungkot na lungkot. Halos mamatay na ako. Kaya ako minsan ayaw ko lang pagpasap. Ano po ako. Hindi ako makakain. Parang ayaw ko na rin magparal eh. Parang naubos kay JB yung atensyon. Maski mahigit 1 buwan nang nawawala sa kanila si Jeven, animoy kahapon lang nung naganap ang lahat. Una po umalis nga siya. Sabi nga sa akin, Mama, manonood ako ng closing program nga. Sabi niya, Ma, manonood lang ako. Hindi. Hinatid ko sila ng kapatid niya ito. Sabi ko sa mga kapatid niya, kung ang tawagin niyo na si Jivin, baka andyan na sa baba. Tapos, wala daw. Halos baliktarin na ni Jeneth ang buong bayan ng Balatan. Matagpuan lamang ang anak. Pero bigo siyang makita ito. May nagsabi nga sa akin na nakita ko yung anak mo sumakay sa Superline sa bus daw na yung 107 nga. Tapos sabi ko, bakit naman niya sasakay doon? Ano naman gagawin niya doon? Sabi niya, oh ate, sumakay doon yung anak mo kasi pupunta daw siyang Manila. Ang istoryang nakarating kay Jeneth, lumalabas na tila naglayas ang kanyang anak. Kapansin-pansing malayo sa naging salaysay sa amin ni Jeven. Mabait siya, kaya lang ang lang po sa kanya kasi may pagkalayas lang po. Yun lang po ang po sa kanya. Yung bang mahilig siyang maglayas-layas. Pero dito lang po sa amin. Siyempre po, minsan napapalo ko rin kasi siyempre yung pagpapalo ko sa kanya, yung pagmamahal ko yun sa kanya. Gayunpaman, wala namang pinagkaiba ang tindi ng dagok na idinulot nito kay Jeneth. Para ako may pasa na ang bigat na hindi ko, parang hindi ko kaya, na pasan kung hindi ko kaya. Ganun ang kabigat na nawala siya sa akin. Sa mabahong ina para sa mga anak ko kasi, ba't umalis sa akin? Kasi ang pagkakasala ko lang sa kanila kasi mahirap kami. Walang ibang panalangin ngayon si Jeneth kundi makitang ligtas ang kanyang anak. Mahal na mahal, sumasama. Mas mahal pa ngayon sa buhay ko kasi ako minsan parang inaano ko na rin din ako kumakain ka. Minsan hindi ko na mahal yung buhay ko eh. Para sa mga anak ko na lang, nagditiis ako. Kahit mahirap, nagditiis ako para lang sa kanila. Pero ang paghihirap ng kalooban ni Jeneth, matutuldukan na dahil heto't narito na ang kanyang pinakahihintay. Hindi po ba yung bata? Tara. Kasi ka nagduman. Ha? Ha? Nisay. Tuwa ng bulan ka nag-aalis. Ayun. Sisilang iba sa mo. Sa sobrang pag-alala ni Jeneth sa anak, hindi na niya napigilang magtanong kung ano na ang nangyari rito. Ano tanang iba ka duman? Ano magkadaan ako sa imo kirumdum sa inga? Ha? Jibin? Ako dahil ako makapag-concentrate sa imo, Jibin. Kumusta ang buhay mo duman na? Nagutom ka? Dahil mo na pag-utron, ha? Ako sa pagpararamdam ko sa imo, gusto mo na magalan ako? Halos hindi na nga makapa ni Jeneth ang mga salita para lang maipadama sa anak kung gaano siya nag-aalala. Para mo pagturog ko ako nakakaturog sigan ibig ko. Dahil ikaw ang naramduman ko daw, kadahul kang tugang mo, ikaw ang naramduman ko, tauda ka digdi. Ha? Hanggang sa mga oras na yon, nanatili pa ring malaking palaisipan kung kinidnap nga ba talaga si Jeven o kusa itong umalis pa Maynila. Wala pa mang linaw ang mga bagay na ito. Hindi pa rin may tatanggi ang kaligayahang nadarama ni Jeneth ngayong kapiling na niyang muli si Jeven. Tayo ka na mag-utrukan, ha? Tayo ka na mag-utrukan. Tabangalan si mama sa problema. Ayun, ha? Oo. Tayo ka na mag-utrukan. Hindi na ako nangatulog.
Ano't ano man ang tunay na istorya kung paanong napunta sa Maynila si Jeven, hindi na mahalaga. Ang importante, mas magiging doble na raw ang gagawing pag-iingat ni Jeneth sa kanyang mga anak. Susunod, makauwi pa kaya ang lalaking may kapansanan sa pag-iisip? Saan ang bahay niyo? Sa? Malayo. Saan malayo? Saan? Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang